kapag yung level ng tubig po nito, like for example, or ito, like for example, nandun ito, ang level ng tubig niya ay biglang tumaas, biglang umangat hanggang dito. Yan, palatandaan na po yan. Palatandaan na po yan na lumaki yung tubig. No, so yun yung panibagong araw po, panibagong episode. Gusto po kayo? Ngayong umaga ay didiretso tayo. Yan yung ating kubong tinatambayan. Didiretso lang muna tayo ngayon dahil pupunta tayo sa ilog. Ito po ay mabilisang vlog lang at ang oras natin ngayon ay alas 9 na. Napakabilis lang po. Tandaan lang muna tayo dito. Ito po yung ating dinadaanan at medyo matubig. Mamaya pagbalik natin doon tayo dadaan sa may hagdanan kung sakali maalin man. Basa nga, Diyos ko, basa nga. Anyways, pupunta po tayo ng ilog kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay syempre summer na. Yan, maganda na ang ating panahon ngayon. Ay marami akong napapansin na syempre pag sinabing summer ay di maraming maliligo niyan. Maaring maliligo, maaring dagat, maaring sa ilog. Ay sa ilog ay gusto ko pong magbigay ng tips sa inyo. Magbigay tayo ng konting ideas kung ano nga ba ang palatandaan kapag may parating na baha. Yan. So ito po ay na-discuss ko na, post ko na po sa dati natin channel, pero gusto ko dito sa bago natin channel na Kapamilya, gusto kong magbigay din ng, gusto ko po din po i-share dito sa inyo kung ano nga ba ang palatandaan. Kasi kagaya ng ganito, yan, napakaganda ng araw, taas ng sikat ng araw, yan, ganda no, ganda ng araw talaga, mataas ang araw, tapos mabubulaga na lang tayo, magugulat na lang tayo, uy, bakit meron baha? Kasi meron tayong mga nababalitaan na mga ganyang pangyayari na ang sarap ng liguan nila, ang sarap ng pagpipiknik nila, tapos hindi nila inaasahan na merong bahang dumating na biglang dumating na baha. So siyempre bago po natin ibahagi yan, gusto ko po munang mag disclaimer na ang lahat po ng ating ibabahagi ngayon ay base lang po dito sa mga na-experience po namin. Kasi na-experience po namin ito way back 2 years ago o 3 years ago na yata. Kaya gusto nating gawa ng video at ibahagi sa inyo. Kagaya po nito, yan, napakaganda po ng araw, ganda ng ilog, napakasmooth ng ilog po ngayon. Tapos biglang may dadating na baha. So unang tip kung paano natin malaman na mayroong parating na baha. So unang-una po kapag muli po gusto ko pong mag-disclaimer na yung ating ibabahagi, ulit-ulitin na po natin na yung aking ibabahagi ngayon ay base lang po sa aking sa aming na-experience dito. So unang tip po, kapag mayroon pong parating na baha, syempre maganda ang araw, hindi natin expect na mayroong darating na baha. Tapos ganito, walang ulan dito sa atin, napakaganda ng araw. Oh, sino ba namang mag-i-expect niyan na mayroong parating na baha? Sino ba namang mag-i-expect na mayroong hindi inaasahan na baha na parating? So ang una po nating tip na ibigay ay yung kung mapapansin po natin na mayroong mga dahon-dahon. Ang baha kasi, ang ilog po kasi ay hindi po basta-basta na bumabahayan. Hindi po basta-basta na lalaki agad ang tubig. No, so mayroon pong palatandaan yan kung paano dumating o may parating na baha. No, kagaya napaka-smooth to, napakaganda ng daloy ng tubig. Unang-una po sa palatandaan yan ay mayroon pong mga naaanod na mga dahon, yung mga
branch ng mga kahoy-kahoy, yung mga sanga-sanga. Yun, yung mga, kung mapapansin po natin, yung mga niyog, mga bunga ng niyog, yan. Yun po ang unang mga parating, naaanod po yan. Yung kagaya niyan, normal na normal, wala pong mga dahon-dahon na naaanod, walang mga branch ng sanga na naaanod. Kapag may napansin po tayo na may mga parating na mga ganyan, pansin natin, uy, bakit kaya may mga parating na mga dahon-dahon? Bakit kaya may parating na mga sanga-sanga, na mga naaanod? So, unang-una po, magtaka na po tayo niyan kung bakit merong ganyan na hindi naman usual. No, hindi naman siya like for example, ang ganda ng liguan natin dito. Ang ganda ng ligo natin dyan kasi normal na normal yung tubig, tapos ang taas ng araw. Ang taas ng araw. Yun yung una nating tip, na kapag ka merong parating na mga mga naanod na mga dahon-dahon, siguro hindi naman siguro yung isa. Yan po kasi ay sunod-sunod. Meron pong sunod-sunod na mayayari, naanod ng mga sanga-sanga, mga dahon, mga putol-putol na mga kawayan. Yan, yun po yung palatandaan ng unang na dumadating kapag ka mayroong baha. Pangalawa po, ang pangalawang tip po kung paano natin malaman na mayroong parating na baha ay o-observe nyo yung tubig. Pagdating nyo pa lang po sa ilog, pagdating nyo pa lang po dito, mapapansin po natin yung tubig ay malinaw. Yan, napakalinaw ng tubig. Yan, normal yung tubig, napakalinaw. No? So, ang palatandaan po dyan kapag merong parating din baha is ang tubig po ay magkukulay brown yan. Magkukolor brown po siya. No, hindi, ang baha po ay hindi po agad-agad na nadating. Hindi po agad-agad yan bubulusok. So, pangalawang tip is magiging kulay brown yung tubig na may kasamang mga naaanod na mga sanga-sanga, may kasamang naaanod na mga dahon-dahon. So yun po yung pangalawang palatandaan natin na mayroong parating, no? And pangatlong tip is dapat i-observe nyo rin po yung laki ng tubig. Kung napapansin po natin, yan, tulad nyan, yung tubig, kung napapansin natin, is hanggang dyan lang yun. Yan, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang yung tubig nya. Sa mga bato-bato naman, sa mga bato-bato, no? Ngayon, mas maganda kapag nag-observe kayo doon sa malayo. Like for example, yung yun sa may parting yun na bato. Yung tubig niya, yung yung level ng tubig niya ay dyan lang. Kapag yung level ng tubig po nito, like for example, or ito, like for example, nandun ito, ang level ng tubig niya ay biglang tumaas, biglang umangat hanggang dito. Yan, palatandaan na po yan. Palatandaan na po yan na lumaki yung tubig. No, so yun yung tip na pangatlo. No, medyo lumaki na. So lumaki na yung tubig. No. So based on my experience po, once po na yung tubig ay tumaas na siya, wala na pong minutes yan, talagang tataas at tataas na po yan. Ang una pong darating dyan ay hindi yung po yung pinakaulo na tinatawag natin, yung ulo ng baha o yung ulo ng tubig. Hindi po yun yung unang dating. Ang unang darating dyan is yung normal lang muna na dating nung daloy ng tubig. Maya maya po ay dadating na po yan yung pinakaulo na po talaga ng baha. So wala lang po tayo makapakita at hindi lang po natin nakuhanan ng video yung last time na naligo kami, na yun yung na-experience namin. Kaya nagtatanong-tanong din po ako sa mga, syempre, mga nakatira dito at sa mga matatagal na po na malapit sa ilog, ay yun po yung na-experience din nila. Sabi ko, ay, yan din yung naranasan namin. So yun po ang mga naranasan natin kapag ka naliligo tayo sa ilog, no? And then pagka ganun po, talagang automatically pagka ganun yung mapapansin natin, kasi hindi po parang it took hour, maabot siya ng 1 oras bago po dumating yung ganun. Kasi nung naligo kami ay maganda po ang panahon noon, kasi mga bata gustong maligo, lalo siyempre dito malapit lang sa ilog. Nung naligo po kami, maganda ang panahon, and then unexpected na ganun mangyari, dun po kami naligo.
dun sa may parting yon, sa may malapit sa hanging bridge. So at ang isa pa pong tip na maibigay ko po sa inyo is dapat pag naliligo kayo, lagi kayong nakaharap kung saan nanggagaling yung tubig. No, kung saan nanggagaling yung tubig. Like for example, ganito, ang tubig galing doon, siyempre lagi kayong nakaharap doon. Huwag tayong nakatalikod para mapansin din natin yung kung sakaling merong darating na ba. Dapat po meron pong ano, kung marami tayo magkakaibigan, ay dapat po ay meron pong isa na mag-o-observe na ng estado ng daloy ng tubig. So, hindi po kasi pwede na lahat ay nagsasayahan, lahat po kayo magsasayahan, walang nakamonitor kahit paano. Maliban na lang sana kung mayroong mga bantay, pero usually sa mga ibang ilog na pinagliliguan wala naman pong mga bantayan. So kumbaga kung sa sasakyan pa, park at your own risk. Kaya naman swim at your own risk. No, kaya kailangan po mag-ingat. So yun po ang mga palatandaan po ng ating mga na-experience dito kapag nasa ilog. Kasi napakasarap naman po talaga maligo sa ilog, oh. Lalo't ngayong summer, napakasarap po maligo kapag ganito ang ganito panahon. So yun po, siguro medyo mabilis lang po. Sabi ko nga, medyo mabilis lang yung vlog natin. And hopefully po mayroon po kayong natutunan sa araw na ito. Mayroon po kayong natutunan sa binahagi natin. At gusto ko rin po ibahagi nga dahil nga malapit na po ang summer at maraming gusto maligo. Eh, syempre, diba? Yun po ang hindi naman po tayo, kumbaga awareness lang po ba? Awareness lang po yung ating binabahagi na kung sakali meron tayong mga ganyan maligo. Maganda rin po sa mga ibang paliguan ng ilog, meron silang mga nilalagay na lubid. No, yung lubid na papunta doon ng tali. Merong iba na galing dito, papunta din doon yung tali. So para lang if ever na merong mga emergency na hindi inaasahan ay merong makakapitan. No, merong pagka kung sakali dadalhin ng baha, so merong makakapitan. No, so mayroon tayong nakausap na kaibigan din, no, kung ano ang mga dapat gawin kapag biglang dumating na hindi nila inaasahan. Kasi merong time na ganun yung na-experience niya, na inabot sila ng baha na hindi nila akalain na bumaha. Ang ginawa niya is lumangoy siya patabi. No, lumangoy siya sa patabi. And then kung ano man po yung mga pwedeng mahawakan, makapitan na mapapunta sa tabi, ay yun yung ginawa niya. Kaya yun, walang naging problema sa kanya. Kasi inabot siya sa na hindi naman totally gitna. Inabot siya sa medyo hindi naman ganun kalagitnaan. Inabot siya doon. Yung ginawa niya, dahan-dahan siyang gumapang patabi hanggang sa nakakapit siya ng mga ugat-ugat. Yeah, yun, safe siya, no? So yun po, gusto ko po lang ulitin muli na yung aking binahagi sa inyo ngayon, base lang po yan sa aming na-experience dito. At nasa sa inyo na po yan. Kung maniniwala po kayo, ay sa akin lang, gusto po nating i-share yung mga na-experience namin dito. Since syempre nandito kami malapit sa ilog, kailangan dapat alam namin, aware kami kung sakaling merong ganyan. So last time nga naglaba si nanay, yun ganun din yung naging nangyari. Kaya napansin niya medyo brown na yung tubig, umalis na siya. Yun. So muli, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. At syempre patuloy po tayo na nagpapasalamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating mga episodes, kapadaan po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nag-subscribe po, maraming salamat po sa inyo. At nawa po ay patuloy pa rin po kayo na manonood sa aking mga pinapalabas na episodes. And hopefully po, yung pinalabas ko ngayon, in-upload natin ngayon, ay meron po kayong tututunan kahit papaano. At nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating mga pinapalabas na episode. So thank you, God bless, ingat po kayo palagi. Cheers, subscribe at mag-subscribe po
Yung sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ako po may mag-subscribe po kayo na sa ganyan updated po kayo sa lahat ng ating mga episodes na ipinapalabas. Maraming salamat. Subscribe, cheers, and peace. God bless. At ingat po tayo palagi. Maraming salamat po. Chef cook for today? At si Boy Boy? Sarap. Hotdog na may ano yan tayo? Itlog? Sarap. Boy! Tingi! Isa, tingi. Tikman na nga natin. Quality. Ikaw boy, mamaya ka na kain? Sarap. Masarapan.